Narito na tayo sa episode 200 na FPJ's Batang Quiapo, araw ng Martes mga kapamilya. Nakita na nga ni na Severino yung boss nila, kasama nga itong si Tanggol na talagang duguan. Ngayon minamadali ni Ramon si Severino na tumawag agad ng doktor, private doctor, at dadalhin nga si Tanggol sa bahay. Doon siya ipapagamot. Ngayon kinakausap ni Ramon si Tanggol, nakikiusap siya na kayanin dahil hindi siya pwedeng mamatay. Dahil siya ang kaisa-isang uniko iho at tagapagmana ng pamilya Montenegro. Samantala, sabi ng pulis na tiyakin na walang matitirang ebidensya, kailangan masalimbat, makuha nila yung mga natitirang droga. Ngayon, sumaludo itong sinamando sa si Rigor kay Colonel Suarez. At nagulat nga si Suarez dahil nakita niya na duguan itong ulo ni Rigor. Tinanong niya kung napaano. Sabi naman ni Rigor, napalaban daw siya. Ngayon sabi naman niya, Mando, dalhin mo na tong si Dimagiba sa ambulansya para mapagamot yan. Opo, at nagpasalamat din siya dahil nga sa serbisyo ng dalawa. Ngayon, bigla na lang tumatakbo yung pulis at tinatawag nga si Colonel Suarez dahil nga may mga media na paparating. In-interview ng mga media si Colonel Suarez at inalam kung sino ba ang mga sindikatong nasa likod ng drug raid na kanilang isinagawa. Ngayon ang sinabi naman ni Colonel Suarez, walang iba kundi ang Red Phoenix. Dahil ang mga Red Phoenix daw, nalaman na raw niya ang itsura ng mga droga nito noon pa, na kamukhang kamuka ng mga nasa limbat nila dati. Sa ngayon wala na raw iba pang poproblemahin dahil nga nalaman nga ni Colonel Suarez na patay na ang Red Phoenix at wala nga natira sa labas. Ngayon, pati ang mga kasosyo sa negosyo ng pamilya Montenegro, hindi pinalad dahil nadakip sila ng mga pulis. Samantala, habang binabaybay ni Monique ang kahabaan ng papuntang simbahan ng Quiapo, tumawag sa kanya itong si Ramon para ibalita na nagkaroon doon ng problema sa negosyo at papauwi na raw siya sa bahay. Sabi naman ni Monique, bago ko tumuloy dyan sa bahay, dadaanan ko muna yung best friend ko si Chiki. Ngayon sinusundan siya ng mga tauhan nga ni Ramon dahil nga sila yung escort nga ni Monique. Ngayon napasigaw na nga si Ramon, Severino, tumawag ka na ba ng doktor? Eto na po boss. Kita mo kung di pa pinunan ni Ramon, hindi pa tatawag si Severino, tapos kalokohan, nakausap agad yung doktor. Kaya nga natatawa nga ako Ngayon, hindi pa rin talaga mapakali itong si Rigor dahil nga napuna agad siya ni Mando para hindi siya mapakali. Sabi naman ni Rigor, hindi ko talaga mawala sa isipan ko yung narinig ko kanina na si Tanggol. Sabi naman ni Mando, imposible naman yon pare kasi nakakulong si Tanggol. Diba? Huwag mo na munang atupagin yan. Ang atupagin mo, magpagamot muna. Samantala, dumako na tayo sa grupo ni na Supremo, Talagang sobrang traffic, na stranded na sila at sabi nga ni Supremo, pasensya ka na, Amanda. Sabi naman ni Amanda, kaya ko naman itong tiisin, okay lang, nandito na tayo Sabi naman ni Supremo, malapit na raw yung daan papunta nga sa lugar ni Yoli at doon nila gagamutin ang sugat nga nito ni Amanda. Ngayon, nakapagdesisyon nga tong si Supremo na lumabas na sila kasi kung nakatirik sila dyan, masusundan sila ng mga tauhan ni Augustus. So kailangan nila makipagsabayan sa parada ng mga ng mga deboto. Samantala ito namang simulong, binigay niya yung CCTV footage na kung saan ay nahagip ng CCTV nga itong grupo ni na Supremo na itinakas nga nila tong si Amanda. Ang sabi naman ni Augustus sa mga kapulisan, kailangan dalhin sa kanya si Supremo buhay dahil ipapakita raw niya kay Amanda kung paano daw niya tataniman ng bala sa ulo itong si Supremo. Papatayin niya si Supremo sa harapan ni Amanda at aangkinin niya muli si Amanda, iuuwi niya sa bahay. At nangako naman si Mulong na hindi siya papalpak sa pagkakataong ito. Dadalhin niya ng buhay si Supremo sa harapan nga ni Augustus, Kasi nga, sabi nga ni Augustus, kapag pumalpak ka sa pagkakataong ito, tandaan mo Mulong, ililibing kita ng buhay. Sabi ni Mulong, copy po, boss. Yun.
So napaisip na rito si Augustus, no, habang bumibiyahe. Sabi niya, iuuwi kita sa bahay, Amanda. Kumbaga talagang inangkin niya na talaga si Amanda, no? Sa kanya lang talaga to, kahit anong mangyari. Samantala, nakita na nga ng mga tauhan ni Mulong itong nakaparada nga SUV van dito sa may kahabaan ng Santiago Street, at binuksan nga nila yung mga pintuan nito at wala silang nakita ni isang tao sa loob. Ngayon, nahawakan nga ni Mulong yung makina, mainit-init pa. So sa madaling salita, kaalis lamang nila. Ngayon, walang magawa itong sina Supremo kundi makipagsabayan sa mga nagpoposisyon na mga tao. Nung nakita ni Berting na merong pasalubong sa kanila na pulis, kailangan nilang umatras, no? Kailangan nilang mag-iba ng direksyon. Kaso sa bandang likuran, nandoon naman ang mga grupo ni Mulong. Pinigilan ni Mulong, sabi, wag tayong gagawa ng anumang bagay na ikagugulo ng mga tao. Wag natin silang babarilin dahil mahigpit na pinag-uutos ni General Augustus na wag tayo magpapaputok para walang madami na anumang sibilyan. Titiradahan lang natin yung mga yan kapag medyo kakaunti ng mga tao. Bilisan na lang natin ang paglakad. Ganun. Diba? Ganito ang gawin natin. Wag tayong aalis. Wag nating ihiwalay ang paningin natin sa kanila. Yun. Tapos noon, ang sabi nga ni na Yoli, kailangan nga doon nila maghiwa-hiwalay. Sabi niya, o kaming tatlo dito na. Mag-ingat kayong tatlo kasi nga pupunta sila sa may simbahan. Sa gilid ng simbahan. Sina naman, Amanda, papasok sila sa loob mismo ng simbahan. Ngayon, merong isang lalaki na humarang sa kanila. Mga sir, mga ma'am, deboto ho ba kayo? Opo, deboto po kami. Meron po kasi ako mga t-shirt dito para sa Poong Nazareno. Libre ho ito. Sa inyo na po. Ayan. Tapos tatlo lang yung meron. Sina Yoli na ang bahala ng sa kanila. Ngayon, ito namang si Mulong, pinaghiwa-hiwalay niya yung grupo niya. Kayong 5, maghiwa-hiwalay kayo, magkalat kayo. At kayong 4, sumama kayo sa akin. Pumasok tayo sa loob ng simbahan. Yun. Tapos nung sabi nga ni Berting, paano na yan? Masusundan tayo ni Mulong. Sabi niya, mga tawa ni Augusto, sabi ni Yoli, siya na nagpresenta. Hintayin niyo akong dalawa dyan sa labas. Babalikan ko kayo, ako nagagawa ng paraan ng maisusuot natin. Eto na nga, pumasok na nga sa loob sila Supremo kasama si Amanda, saka yung isa niyang kasamahan. Pumunta agad sila sa Mitago, parang pinaka-comfort room yata ng simbahan. Ngayon, makalipas lamang ilang eksena, na sila, nakapanata na sila, nakasuot na sila ng uniforme ng itim na Nazareno at magkahawak sila ng kamay dahil nga kinakabahan nga talaga sila. Dahil sa oras na mahuli sila, hindi na talaga sila makakaligtas pa. Ngayon, ito namang si Don Julio nagwawala dahil nasayang talaga yung negosyo, ang laking lugi. 'Di ba? Sabi naman ni Olga, wag na kayong mag-alala, papa. Nailigtas naman natin yung mga mahalagang bagay. At siya nga pala, suggest ko lang naman sa'yo, papa, umalis na tayo sa Quiapo. Masyado na tayo mainit sa mga pulis. Huwag mo kong papangunahan tungkol dyan, Olga. Dahil si Ramon ang nagmamay-ari ng negosyo natin, siya ang makakapag-desisyon yan. Papa, nagsasuggest lang naman ako para maging maingat tayo sa susunod. Tama na, si Ramon lang ang makakapagsabi niyan. Ngayon, inutusan ni Olga yung dalawa niyang tauhan, kanan at kaliwa niyang kamay, na kamustahin yung mga kasosyo nila kung anong nangyari. Kasi nga nag-aalala nga si Don Julio, baka nga nahuli sila ng mga pulis. Ngayon, nagulat silang dalawa dahil bigla na nga umuwi itong si Ramon kasama si Tanggol na talagang duguan at nangihina na. Hindi niya na kaya yung tama sa kanya ng bala sa may bandang tiyan, pinakailalim ng tiyan. At pinasok na nga siya sa kanyang kwarto at iniga sa kama. Nag-aalala tuloy si Don Julio, sabi niya, anong nangyari sa apo ko? Samantalang ang mga mata ni Olga talagang nanlaki ang mga mata niya, nagulat siya. Ngayon, ang sabi naman ni Ramon, Severino, nasaan na ang doktor? Paparating na po, boss. Ngayon, dumating na nga ang doktor at sabi niya, nasaan ang pasyente, may kasamang nurse. No? Ngayon, kinakailangan nila magsagawa ng operasyon, ngunit bago yon, chinek muna nila ang kalagayan ng pasyente at natukoy nga ng doktor na maraming ang dugo na nawala. Ngunit sinuggest nga ng doktor na kinakailangan siyang madala agad urgently ASAP sa ospital. Ngunit tinutulan ito ni Ramon, sabi niya, dito lamang ooperahan ng anak ko.
Sir, kinakailangan po natin siya madala sa ospital dahil nandoon po lahat ng mga kagamitan para po maging successful ang operasyon. Kakasabi ko lang, di ba? Gumawa kayo ng paraan, dalhin nyo lahat ng mga kagamitan dito dahil gusto ko dito maoperahan ng anak ko. Sir, hindi ho talaga po pwede dahil doon lang po talaga mas mapapadali at magiging maayos ang kanyang operasyon. Naiintindihan mo ba ako, ha? Kapag sinuway mo ko, ikaw ang susunod kong papatayin at idadamay ko ang pamilya mo. Naiintindihan mo ko? Sige po, sir, gagawin ko po lahat para pumaligtas ang anak nyo. Inutusan yung nurse, tumawag ka sa ospital at magpadala lahat ng mga kagamitan dito. Samantala, dumako na tayo kina Bubbles at kay Tanggol. Sabi naman ni Bubbles, ihinto mo ang motor, Tanggol. Bakit? Wala nang mga pulis, wala nang umahabol sa atin. O, ano ng plano? Magpakalayo-layo muna tayo, magpalamig muna tayo. Bukas na lang tayo bumalik sa presinto. Ha? E paano si Chief Espinas? Baka ako anong gawin niya sa mga kaibigan ko, baka patayin niya sila. Ako ang bahala, Tanggol, cargo ko sila. Kasama mo ako. Ako na ang bahala. Sige na, ikaw bayan mo na sa akin to. Lumayo na tayo, magpalamig na muna tayo. Sabi niya, no? Kasi panigurado, bantay sa lakay ng mga pulis sa buong Kamaynilaan. Naka-red alert ito. Hanggang sa nagpakalayo-layo na nga sila. Grabe, sobrang layo ng kanilang binaybay, no? Saan kayang probinsya to, mga kapamilya? Just comment down below kung alam nyo ang lugar na yan. Ang ganda, ang layo talaga ng biniyahe nila, probinsyang-probinsya. Diba? Nakamotor lamang sila. Kumbaga, kung saan sila dalhin ng gulong ng kanilang motor, doon sila talaga mapapapunta. Sobrang layo ng kanilang biniyahe. Ilang oras kaya to? Ayan, no? Inabot na sila ng tanghali, eh. Yan, bumaba na sila dito sa may bandang kagubatan. Kasi nga, papunta ito sa may resort, diba? Sa resort sila mamamalagi. So, yan. Bumaba na sila dito. At kumbaga, ito na yung dead end, stop over. Kaya binaybay na lang nila ito papunta sa Villa Marita Resort. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito, mga kapamilya. Bukas, ang pagbubukas ng panibagong kwento dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo. Yan ang pakatutukan natin dahil talagang hindi pa nagtatapos dito ang mga talagang kaabang-abang na mga eksena at mga kaganapan dahil maraming mga bago, may mga bago din tauhan, kwento, pangyayari, ang mangyayari at magaganap. Kaya wag natin yan palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Magandang gabi, mga kapamilya, and God bless us all.